Ayan na. Sige. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Pagbalang Sunday po. At naman po tayo, bumalik po tayo sa online service po natin. Dahil po, alam po naman siguro yung mga kaso po natin sa ating bayan, sa ating po bayan ng Kapas. So, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin, lumapit sa Panginoon sa oras po ito. Idulog natin sa Kanya itong mga biglaan po pangyayari sa ating pong bayan. At alam ko po na ang lahat ay sabik na magpuri sa Panginoon. Kaya hindi po natin hinihinto ang pagsamba sa Lord. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga po ito at ating pong itaas sa Kanyang pangalan. At yan po natin na pumilos po ang Panginoon sa ating kalagayan. Mula po sa inyong mga tahanan, pwede niyo po kami sabayan po sa pagsamba sa ating
Panginoon. Habang buhay kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Habang buhay kami sasamba sa iyo, sa iyong kapurihan, Panginoon. Hindi kami iino, Panginoon, kahit na may pandemic, Lord. Kami patuloy na sasamba sa iyo. Walang makapipigil, Panginoon, sa amin. Upang purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka. Naman sabihin natin sa Panginoon, mahal na mahal ka namin, Panginoon. Mahal na mahal kita, O Diyos. Purihin ka. O Diyos. Purihin ka. Pagkat po natin ang Lord. Hallelujah. Patuloy po natin itaas ang kanyang pangalan. Bigyan mo natin yung pupurihin ka. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalharian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka. Pupurihin ka, O Diyos. Aming alay magsamba. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalharian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw namin. Isisigaw sa buong mundo. Come on, isigaw natin. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw namin. Isisigaw sa buong mundo. Dakilan
Dakilan mo. Sigaw natin ang kadakilaan ng Panginoon. Purihin ka sa Panginoon. Dakilain ang pangalan mo, Diyos. Purihin ka sa Panginoon. Purihin ka. Hallelujah. Yes, Lord God. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka. Sambahin natin. Sambahin natin siya. Sambahin natin. Purihin siya. Purihin ka, Panginoon. Lord, tinatas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Tinatas ka namin sa aming kalagitnaan. Lord, walang distansya, Panginoon, na pwedeng magpigil sa amin, umigil sa amin upang itaas ka. Purihin ka, O Diyos, sa aming buhay. Lord, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong biyaya, Panginoon. Ilalapit namin sa iyo, Panginoon, itong pagsambangin mo, Panginoon. Yes. Itong online service na ito, Panginoon. Hindi lang sa mga kapatiran po namin, Panginoon, kundi sa lahat ng mga kapakinig, Panginoon. Maranasan po nila ang iyong kapahingahan. Maranasan po nila ang iyong pag-ibig, ang iyong pagliligtas, O Diyos. Lord, we thank you. Pinagkakatiwala po namin sa inyo po ang aming mga buhay, aming sitwasyon, Panginoon, sa oras po ito. Dahil lang po namin, ikaw ang may control ng lahat. Yes, Lord. At walang imposible sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa pagpapalam. Binabalik namin sa iyo lahat sa pangalan ng Panginoon. Sa lahat po'y magsabi ng Amen. 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 Yes. Okay, good morning po sa ating lahat, yung mga nasa kanilang tahanan. Good morning. Ngayon po ay balik po tayo sa online service dahil alam naman po ninyo sa ating pong barangay ay marami pong nag-positive po ngayon. So, bilang pag-iingat po, doesn't mean na kulang po ating pananampalataya. Pero syempre, nasa atin din po ang wisdom na bigyan ng Panginoon na pag-ingatan din po natin ang ating pong kalusugan at sumunod po tayo sa natural law. Kasi pagpatuloy po natin yung ating pag-aaral, nung nakaraan po ay na-encourage tayo ni Reverend Pon na magkaroon po ng sinasabi niyang NU virus, spiritual virus, na maging positive tayo. So, and then, nung bago yon napag-aralan po natin yung mga mapapalad. So, ngayon po ipagpatuloy po natin sa Matthew chapter 5, verse 13 to 16. So, sa pagpapatuloy ng pangangaral ng ating Panginoong Hesus, after po niya na nilahad yung mga mapapalad, at ang pinaka-conclusion nito sa ating napag-aralan, kung tayo po ay inaalipusta dahil sa ating pagsunod sa Panginoon, sabi po niya, mapalad tayo. And from that, pinagpatuloy ng Panginoon ang kanyang pagtuturo at sa kanyang pong tinuran sa verses 13 hanggang 16, ano ba yung function o role na gagampanan ng mga tagapakinig o tagasunod po ng ating pong Panginoong Jesus. So may dalawa pong function na tinuran o binanggit ang Panginoon dito. First, sabi po niya sa 13, you are the salt of the earth. And then sa 14 po, you are the light of the world. Yun pong ating pong pagbulayan sa umaga po ito, yung dalawang function po natin bilang disciple o tagasunod po ng ating pong Panginoon. So pag-aralan po natin yung 13, sabi po niya, you are the salt of the earth, but what good is salt if has lost its flavor? When you make it salty again, it will be thrown out and trampled underfoot as worthless. Okay, pag-aralan po natin, paano ba magiging asin ang isang Kristiyano? As we know po, ang asin pong ito ay inspired po doon sa sitwasyon po ng Israel dahil malapit po sila sa Dead Sea. Ang Dead Sea po ay siyang pinakamaalat na portion, pinakamaalat na
dagat, sea sa buong mundo. Dahil sa sobrang alat nito, ay sa dalampasigan po nabubuo po talaga yung salt. Talagang makikita mo talaga po yung rock salt doon. And then ngayon po, isa po isang tourist destination dahil mga nag-swimming po doon hindi lubog-lubog. Nakalutang sila dahil po masyado pong condensed po yung salt po doon. Okay? So, ano po ba yung ibig sabihin ng salt? Una po, ang salt, ano po ba yung function po ng asin before? Up to now naman, ito po ay preservative. So, kaya kung may tuyo tayo, kasi gumamit po tayo ng salt, instead po na masira na po yung isda, nilagyan po natin ng salt, so napakinabangan pa. Ganun din po yung buro, itlog buro, di po ba? So, pag hindi mo nilagyan ng asin yon, mabubulok yung itlog. Pero dahil may asin, napakinabangan pa. Ganun din po yung buro na favorite po natin, lalo na pag may mustasa, di po ba? At meron talong. So, pag wala pong asin yun, hindi mapapakinabangan. So, sinasabi po dito na bilang disciple, tagapakinig, tagasunod po ng ating pong Panginoong Hesus, tayo po ay preservative din po ng mundong ito. So, ibig sabihin, instead po na ma-decay sana ng tuluyan ang mundo po natin, lalong sumama, andun po yung mga Kristiyano na kahit papaano, ano po yung role po natin na mapigilan kung hindi man tuluyang mabulok o mawala po yung kasamaan po doon, kahit pa paano po nadidelay ang paglaganap ng kasamaan, nadidelay ang pagkabulok ng lugar na yon kasi may mga Kristiyano. So, ibig sabihin po, ang Kristiyano po may ginagampanan para mapigilan ang paglaganap ng kasamaan saan mang lugar po sila naroroon. So, function po natin po iyon bilang Kristiyano, napigilan ang pagkabulok, pagkakorap, at pagkasira pa ng mundong ito, kundi man ang mundo, yung komunidad na kung saan tayo po ay nabibilang. At isa pa pong principle po ng asin, ito po ay sodium chloride. Sa dalawang compound po siya na pinagsama at nabuo ang asin. Pag wala pong isa, hindi mabubuo ang asin. So ano pong principle po dito? For us to become preservative, dapat po tayo ay makipagkaisa kay Christ. Ano po ibig sabihin nun? Diba sodium chloride, pinagsama na buong asin. So dapat tayo at ang Espiritu ni Christ, o ibig sabihin po yung power ni Christ, dapat nakipagkaisa tayo kay Kristo. Doon lamang po tayo maging preservative. Doon lamang po tayo magkakaroon ng totoong pagbabago kung nakipagkaisa po tayo kay Kristo. Pag wala po si Kristo, wala tayong magagawa. Hindi po tayo magiging preservative ng mundong ito kung wala si Kristo sa buhay po natin. So that's why po lagi po natin ine-emphasize na kailangan po natin si Christ in terms po ng salvation po natin, in terms po ng pagiging Christian po natin, kasi po siya ang foundation po talaga ng ating pananampalataya. So isa pong tanong dito, sabi po niya, but what good is salt if it is lost its flavor? Tanong po, nawawalan po ba ng alat ang asin? Di po ba minsan sa lalagyan natin natutunaw yung asin, naging tubig-tubig siya. So nawawalan po ba ng alat ang asin? Doon po sa research po na nabasa ko, kung ang asin ay pure, wala pong other po na compound na kondom, hindi siya mawawalan ng alat. But kung yung asin po na nabuo, mayroong iba pa pong compound o mayroong pong dumi or impurities po doon, nung na-form siya, maaari pong mawalan po siya ng kwenta o maaari po siya hindi siya kagamit-gamit kasi hindi po pure ang kanyang pagkakabuo. Anong principle po dyan? Sa mundong ito, para tayo po ay maging preservative ng mundong ito, dapat pure po yung ating pong pakipag-isa kay Christ. Pure po yung ating pong Christian life. Doon may impurities po tayo, of course, hindi tayo perfect. Pero may konti pa rin naman talagang sabit po tayo. Pero papunta po tayo doon sa plano ng Panginoon na gawin niya tayong tagagawa ng mabuti. Kasi after ng salvation natin, next na plan ng Panginoon sa atin ay hubugin niya tayo para gumawa ng kabutihan. So dito pumapasok po yung we are the salt of this earth. So that's why, syempre kung wala nang kwenta yung asin, tinatapon talaga. Talaga sa daan tinatapon niya literally nung panahon ng ating Panginoon Jesus. Kaya din naman tayo, di po ba, tinatapon na natin kung meron pong mga tumi-tumi na yung salt doon sa lalagyan po
natin. So dapat mapaalalahanan po natin yan. Next po na sinasabi po ng ating Panginoong Yesus ay sabi po niya, you are the light of the world. Of course, ang pinakailaw talaga ng mundo ang ating Panginoong Yesus. Pero kung tayo po Kristiyano na, sinishare po yung pagiging ilaw na yan sa atin para, ano po ba yung function po ng light? Siyempre, lalong-lalo na napaka-significant po ang light. Kung panahon po nila, walang electricity. Sa kanila po talaga yung ilawan po talaga na gamit ng oil. So, yun po talaga yung kanilang ilaw po noon. So, ano po ba yung function noon? Ang ilaw po ginagamit para sa illumination. Ano po yun? Para magkaroon po ng liwanag. Dahil pag may liwanag sa isang lugar, hindi ka po mawawala sa papuntahan mo. At ang liwanag po na yan nagsisilbing gabay sa iyo, gabay sa atin, at gabay sa iba pa, hindi po tayo mawala ng landas. So, ano pong pino-point out po dito ng ating Panginoong Yesus? Una, asin tayo para stop yung pagka-corrupt ng mundong ito. Pangalawa, tayo naman yung magiging ilaw para magsilbing gabay naman sa iba para makarating din po sila sa tunay na liwanag. Of course, wag iba kundi ang ating pong Panginoong Yesus. So tayo po naman Kristiyano ngayon ay magsisilbing ilaw, gabay, para lumiwanag din po ang buhay po ng mga tao na kailangan din po si Christ sa kanilang pong buhay. So that's why dapat sinishare po natin talaga si Christ. Dahil si Christ lang po talaga ang totoong liwanag na hindi namamatay para magliwanag din po ang buhay ng iba. So that's why, sabi po niya, you are the light of the world. Question po, meron po dito sinasabi. Like a city on a hilltop that cannot be hidden. So, paggabi po at nasa bundok po tayo at nagsindi po tayo ng ilaw dyan, makikita at makikita yan. So, ibig sabihin po, hindi po dapat natin itagong ating pagiging ilaw. So, tayo po ay ilaw ng sanlibutan. Sabi nga po ng ating Panginoon sa verse 15, wala nagsindi ng ilaw tapos sinago rin naman niya sa basket. Kasi nga, ang purpose ng ilaw, bandang itaas yan para maliwanagan po niya yung lugar. So, ang pagiging ilaw po natin, pagiging disciple, pagiging Kristiyano po natin, wag po natin itago. Kasi, dapat makikita yan. 16, sabi po ng Panginoon. In the same way, so, gaya daw po ng isang ilaw na hindi dapat tinatago, sabi po niya, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. So yun po yung goal po dyan, to praise our Heavenly Father. Hindi po sa ipagmayabang po natin po yung ginagawa po natin kabutihan. So ibig sabihin, gumawa tayo ng mabuti, not to brag, hindi para lang, unlike po ngayon, hindi ang dami pong vlogger po ngayon, tumutulong para mapadami ng views. Pero at least nakakatulong pa rin sila. Pero po, sabi po niya dito, let your shine, ayan daw po natin mag-shine, yung ginagawa nating mabuti, para hindi po tayo ay yung papurihan. Sabi po niya, so that everyone will praise your heavenly Father. So yun pa rin po yung end goal po dyan. Sa lahat po ng ginagawa po natin, pagiging asin, pagiging ilaw, sa paggawa po natin ng mabuti, towards yan, sa pagpuri, pag-glorify sa ating pong amang nasa langit. So, ang challenge po sa ating mga kapatid na tinuturo ng ating Panginoon, sa series po natin po kasi ito, so tatapusin po natin yung Sermon of the Mount dahil dito po talaga revolutionary yung teaching po ng ating Panginoong Yesus dahil po nagkaroon po ng ibang interpretation sa mga ibang laws. Later on po mapag-aaralan na po natin mga lolo po na yan sa mga following verses po natin. Pero dito po ay ini-establish ng ating Panginoong Yesus yung function na dapat gampanan po ng tagapakinig, hindi lang po tagapakinig doon natatapos, tagasunod ng ating pong Panginoong Yesus na tayo dapat po maging salt of the earth. Tayo po yung kahit papaano ay mag-stop po ng pagkabulok wherever we are. At tayo po yung light of the world na kung saan magiging gabay, ibibigay po ng liwanag, isi-share po natin ang liwanag ni Christ, pamagitan po ng buhay po natin, ng good deeds po natin, para po mag-glorify po natin ang ating po Panginoon. So, nawa ay maging challenge po sa atin ito, lalong-lalo na po ngayon sa pandemya. So, paano po ba natin makikita ang pagiging light and salt natin sa panahon ng pandemya? Of course,
tayo yung unang-unang nananalangin, diba? Tayo yung unang hindi nagpapanik, di po ba? Tayo po dapat yung unang sumusunod sa protocol kasi ginawa yung protocol dahil yung state, yung ating pong government, hindi naman natin kapapahamak, sumunod po tayo. Mga social distancing, huwag po muna mag-social gathering. At ano pa po, paano pa po ba yan? Sa panahon ng pandemya, dapat tayo po yung mayroong pong inner peace. Kahit po, yes, nakakakaba ang pandemya, yes, nakakatakot, minsan nakakaprading, sipunin lang po tayo, parang, di ko ba, ay, baka may COVID na ako, kahit naman po ako, dahil yung ilong ko po sensitive, minsan po, iinit ang pagkakaroon ko, may COVID na yata ako, pero, ganun lang po yun. Hindi na po dapat yung nagpapanik na po tayo, hindi na tayo makatulog, dahil meron po tayong Christ sa puso po natin, at tayo po nagde-demonstrate na may kapayapaan sa buhay ng tagasunod ni Christ. So, nawa maging challenge po sa atin yun. Tayo po ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, tinataas po namin ang aming mensahe na napakinggan. Itanim po ninyo sa aming pong puso. Nawa maging inspirasyon, motivation po namin ito upang mamuhay po kami, Panginoon, sang-ayon po sa inyong kalooban bilang asin at ilaw po ng sanlibutan ito. Lord, tinataas din po namin ang sitwasyon ng aming pong bayan, ng Kapas, na marami pong nag-positive ngayon. Nawa dakilang Diyos sa lalong madaling paraan. Nawa ang mga nag-positive ay makarecover na po. Nawa dakilang Diyos ay dumaloy po ang kagalingan po ninyo. Ganun din po yung makakilala po namin na nag-positive. Lord, nawa sa ganitong pagkakataon, patuloy pong patibayin ang kanilang pong pananampalataya, ang kanilang pong spiritual na pamumuhay, lalo pong umasa sa inyong Panginoon, at nawa ay mapabilis, Panginoon, ang pag-recover ng kanilang pong kagalingan. Lord, dalangin po namin, ganun din po sa kabuuan ng aming pong bansa, ang aming pong gobyerno. Pangunahan niyo po sila, Panginoon, sa mga magandang dapat gawin po namin sa ganito pong pandemya, may bagyo, nawa dakilang Diyos ay maramdaman po namin ang malasakit ng aming pong mga namumuno sa amin. Nawa dakilang Diyos sa amin pong mga Pilipino, turuan niyo po kaming sumunod, disiplinahin ng aming sarili, na sa ganoon ay hindi na po makahawa o hindi na po mailipat sa iba ang virus. Panginoon, alam po namin na sa ganitong pagkakataon, kasama po namin po kayo. Kasama po namin kayo, Panginoon, sa pagharap na ganitong mga pagsubok. Lord, ingatan niyo po kami. Tinataas ko rin po, Panginoon, ang bawat pamilya na bumubuo po ng True Light Christian Fellowship Santa Lucia. Panginoon, abutin po ninyo sila ng iyong pong mapagpalang kamay. I-provide ang kanilang pong pangangailangan, Panginoon. Sa kanilang pong tahanan ngayon, ibuhos po ninyo ang pong pagpapala. Maramdaman po nila, Panginoon, ang pong pagyakap. Maramdaman po nila ang pong presensya, Panginoon, na kahit anumang pagsubok, nariyan po kayo na hindi nangiiwan, hindi nagpapabaya sa amin. Lord, yakapin niyo po kami, Panginoon, at patuloy po kayong kumilos sa aming pong buhay, Panginoon. Ganun din po dakilang Diyos sa mga may business, sa mga nagtatrabaho, pag-ingatan po ninyo, Panginoon, ang kanilang pong mga hanap buhay, kanilang pong kalusugan, at patuloy po kayong maluwalhati sa aming pong buhay. Nawa, ang pag-ibig ng Ama ang ating maranasan, kasama ng presensya ng Santong Espiritu, at ang pagliligtas ng Panginoong Hesus ang lagi nating taglayin at may bahagi sa ating kapwa sa kaluwalhatian ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless po sa ating pong lahat.